So ayun, okay, KJX, kamusta tayong lahat, no? Tanong ng bayan, no? Tanong ng buong Amerika na nagki-crypto. Okay? Kaya bang tanggalin ni President Donald Trump si Jerome Powell, no? So titingnan natin mga kapatid, 'di ba? Ito BlackRock. Bumili ba? Bumili na naman, no? So tingnan natin kasi ang daming daming katanungan eh. Sige, yan. Just in, President Trump says he might reconsider his decision to fire Fed Chair Powell. Okay? Tapos mga ano yan, no, mga ni-retweet, no, ng mga influencer kagaya nito nila Rober. Pakita natin. Yan. So, may tanong ako, kaya bang tanggalin ni President Donald Trump si Jerome Powell? Di ba? So ngayon, bago natin sagutin yan, or bago natin sabihin kung ano yung natin, pananaw, ito yung trade natin hapon, no? Kita nyo, no? Sa pool, no? Yan dulo, TP out yan. Tapos ngayon, recover, saktong-sakto. Ito yan. Kung naparod nyo yung video natin gagabi. Di ba? So sa ngayon, ang ginawa ko, pupunta tayo sa future, nag-short tayo. So, 3% and 4%. O, short tayo. Ako nag-short ako ulit. So, titingnan ko lang kung, alam nyo na, kapag nag-profit, nagtitipi naman tayo kaagad. Hindi tayo umaasam ng sobrang taas ng profit, no? So, ganun din sa cut loss, 20%, 30%, nagka-cut tayo. No? So, ngayon, kung titingnan naman natin, dito sa mga news ngayon, para sa akin kasi, syempre si Powell, no? For me, hindi siya ganun-ganun. Or basta-basta, matatanggal na lang as a Fed, no? Kasi ang Fed is government, di ba? Tapos sabay kung titingnan natin, si Powell ay inappoint din yan ng President at ng Senate. Kaya siguro kung tatanggalin yan, dapat parang ano din, syempre parang magkakaroon ng mahabang proseso. Diba sabi nga nila bago mo matanggal yan, dapat may mabigat ng may mabigat ng tinanggal ko yung medyas ko. May mabigat na siyang kaso, may katiwalian, parang ganoon, di ba? So yung yung pagka-cut ba ng rate, or dahil hindi niya sinusunod si President Trump na hindi mag-cut ng rate, mag-cut ng rate, di ba? Hindi niya sinusunod si President Donald Trump. Ang gusto ni President Donald Trump is mag-cut siya ng rate. Pero ang ginagawa niya, hindi siya nagka-cut ng rate, di ba? Dahil ba doon matatanggal siya? Para sa akin kasi hindi, di ba? Hindi. Bakit hindi? Kasi kung titingnan naman natin, ang trabaho ng Fed is bantayan yung ekonomiya, di ba? Hindi sumunod sa politiko. So para sa akin lang syempre, di ba? Hindi naman nila pwedeng ibaba yung rate na may inflation pa, di ba? Sabihin na natin may 2.4 ba? 2.4, 2.3, parang ganyan, di ba? So, kung titingnan natin, napakaliit pa noon yung percent. Okay, sana kung bumagsak talaga di ba? Yung inflation, pero hindi bumaba lang ng bahagya Syempre, ang tungkulin niyang mga yan is bantayan yung economy. So, hindi basta-basta na pag inutusan ka, ibaba mo yung rate, bababa mo kagad yung rate, di ba? So, para saan pa nang inappoint sila dyan, di ba? So, syempre, maraming gustong magbaba ng rate kasi una-una, syempre, ako ba gusto ko? Yes, syempre, nasa crypto industry tayo. Di ba? Gusto natin yun, di ba? Pero syempre, para sa economy, di ba? Pwedeng, di ba? Hindi ko naman alam kung ano yung ekonomiya na ng US Di ba sila nakakaalam yan? Syempre, mas uunahin nila yan kaysa mag-cut sila ng rate. Siguro pagtapos ng term ni Powell yan, 'di ba? 4 years ba yan? Or 'di ba parang 4 years, 'di ba? So pwedeng hindi na siya i-review, 'di ba? Kasi trabaho nila Powell, syempre, binabantayan din nila yung trabaho, panatilihin dapat na mataas yung trabaho. 'Di ba? So yung empleyado dapat may mga trabaho, 'di ba? Karaniwan yung ngayon hindi bumababa yung trabaho nila 'Di ba? Unemployment claim, 'di ba? So minsan mas tumataas yung walang trabaho.
di ba? Pero yung iba kasi nagki-crypto na eh, kaya hindi na nagtatrabaho eh, di ba? So, pero yun, para sa akin kasi hindi basta-basta na pwedeng matanggal si Jerome Powell na wala naman siyang ginagawang katiwalian or sobrang labag, di ba? Kung titingnan nyo kung dahil lang sa rate, parang hindi. Hindi. At okay siya kasi nga kahit papaano, para sa akin lang kasi hindi siya sumusunod, di ba? Hindi siya sumusunod kaagad. Pero ang ginagawa niya, okay, hindi ako susunod, tapos hindi ko rin tataasan yung rate. Doon lang tayo sa same, di ba? Same 4.5%. Tapos dito, syempre, sila Rover, syempre gusto nila yan. Gusto na syempre tumaas yan kasi marami silang naka-stock na BTC na naka-hold, di ba? So, nasan ba 'yon? Inaasar pa nga nila US kasi US daw isa na sa top. Ayan kung titingnan nyo. United States of America 4.5%. So, ibig sabihin, yung number 1 si Thailand na 0.25, Cambodia 0.45, Japan 0.15, mababa, di ba? Pagdating na lang dito sa United States, 4.50, di ba? 4.5% ang rate. Kaya na na sinasabi nila na isa na ang US sa pinakamataas na rate. Okay? So ayun, anong tingin nyo mga kapatid? And anong tingin nyo rin dito sa BTC? Ako kasi talagang kung titignan natin sa 1 week time frame, basta nandiyan pa rin ako sa area na yan. So tinitingnan natin kasi syempre kailangan mo na for me kailangan mo na ma-break si 112 bago biglang lumipad. Pero ang daming bago news. Sabi ko nga, pagka good news talaga, sabi ko, magsisell ako pag good news. Kasi every time na may good news, lagi ako nasusunog. Di ba? Kumbaga, sumasabay ako sa good news. Tapos ang nangyayari, bumabagsak yung market. No? So ako, ang ginagawa ko, nagpa-practice. So, sinusubukan ko kung saan ako papasok at sinusubukan ko rin kung saan ako mag-exit. So, katulad dito, ang ganda ng pasok natin dito. No? So far ako naman, tinitingnan ko muna siya. Minsan, tumitingin ako sa 1 hour time frame. Siyempre to, tapos na tayo dito. Pwede ko na yung burahin at gawa ng bago. So, yung iba, ang ginagawa, no? Dahil nakita nilang ganyan, pwede silang, ang ginagawa nila, dyan sila nagkakat, tapos tinataasan nila to for long position. Pero ako, tulad ng ginawa ko kanina, medyo hindi pa ako tiwala sa market dahil palakas ang gera. Ang ginawa ko ay nag-short ako. Pero syempre, ang ginagawa naman natin is anong tawag dito? Ang ginagawa naman natin, tinitingnan pa natin maigi kung ano ba talaga yung possible mangyari, di ba? Possible mangyari. So, baba natin yan. Yan. So, dyan tayo ngayon, di ba? So, ngayon, naka-future tayo. If ever, di ba, makuha yung cut loss natin na 30%, okay lang. Wala namang problema. Ganun naman talaga eh. So far, 3% and 5%. ETH ay 5%. BTC ay 3%. So, yun lang kay JX at saludo sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat. Aralin natin, practice lang para at least, di ba, matuto lang din tayo. Kasi, dami dyan, talagang pagbabayarin ka ng course, di ba? Wala din naman kasiguraduhan, di ba? So, practice mo na lang sa sarili mo. Ako kasi more on sa news ako nagbe-base Tapos, pag nakikita ko, sobrang daming bullish. Talagang hindi ako nagtitrade. Talagang ginagawa ko lang, stay put lang ako. Tapos titingnan ko yung galaw ng market. Yan, ganun na ganun. Di ba? So, ang dami nag-long kahapon, di ba? Tapos tayo nag-short, o edi profit. Di ba? So, ngayon, tinitingnan lang din natin. Kasi marami talaga, kasi nasa 100,000 tayo. So, yung 100,000, sinong mag-i-invest dyan? Mag-i-invest ba tayo dyan? 6 million, halos 5.9 million, di ba? Bitcoin. Kaya pa ba? Gusto nyo pa ba mag-invest sa Bitcoin? So, para sa akin, ang ako talaga stay put. Titingnan ko muna lahat ng galaw ng market at bago ko, alam niyo na, mag-invest. Okay? Saludo sa inyong lahat, AJX, at magandang gabi sa inyong lahat.